Cruelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel together with Mama Sam. Kamusta Mama Sam? Anong drama? Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanong ninyo. Kita naman ninyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, kamusta ka naman, Gazel? Ako okay na okay lang. Ako, kung okay na okay ka, okay na okay naman ako ngayon. Buhay pag-ibig ko, buhay ng kaibigan ko, buhay sa pamilya ko. Wala namang problema. Ako lang ang may problema. So, para tayong tawag dito, naka-black and white, para tayong angel, Yes. para akong angels na, alam mo yung parang ang puti-puti na Tapos, angels and demons. Charot lang. Syempre, ang pag-uusapan natin ngayon is all about Atisa Manalo. Wala nang ibang beauty queen kaming pag-uusapan dito, si Atisa Manalo ngayon. Kayong sumingit ng iba dyan. Ngayon naman para sa akin kasi, si Atisa Manalo talaga ang one to beat dito. Kumbaga sa takbuhan at dito sa mga eksena, si Atisa Manalo yung nasa harap at yung mga iba ay lulusot-lusot lang sa mga gilid-gilid na Atisa kung paano siya uungsan. Ngayon, ano ba tawag dito? When it comes sa pasarela, sino ang pwedeng kumabog kay Atisa Manalo? sa pasarela. I think I chose Miss Cebu. Oh, Oo. si Kasi Christy Panintanson. si Cebu kasi may transition to kapag nagpapasarela. Yung alam mo yun, yung may expression talaga yung mukha niya. Yung tipong paglabas niya, naka-smile siya. Tapos pag yung nasa kalahati na siya ng eksena, bigla siya magta-transition na alam mo yun, na fierce. And then bigla na naman siya magpo-pose, tapos bigla siya ngingiti. So sa madaling salita, mapaglaro etong si Si Cebu Christy kapag nasa Panintanson. establado. So Yes. ayun yung kinakatakot ko. Yung gano'n. Oo. At mukhang posibleng kakabog kay Atisa Manalo when it comes talaga sa rampahan. Oo. Kasi iba kasi yung dating kasi ni Iba kasi yung dating ni Cebu. Maraming magaling dito magpasarela pero syempre aminin natin sa hindi, Atisa Manalo talaga yung talagang nasa front runner when it comes sa pasarela at si Cebu ang medyo umaarangkada din sa mga ganong aspeto. Next, Mama Sam, nakilala naman natin si Atisa Manalo sa iba't ibang styling kasi nagpusod, nagpakulot, nagpa-straight, whatsoever, wavy man yan. Sino ang posibleng kakabog sa kanya when it comes sa styling dito sa mga roster ng mga kalaban niya? Wala. Oh, di ba? Actually, gusto ko lang ipaintindi sa lahat. About pasarela, magaling ang pasarela din ni Atisa Manalo. Kasi may laro din kasi si Atisa Manalo pagdating sa pasarela. Sabi nga ni Nicole Cordobes, kapag naglalakad na si Atisa Manalo, kapag tinignan mo si Atisa Manalo, she look like baby. Pero sa entablado, kaya niyang mangain ng kalaban. At napatunayan niyo ni Atisa Manalo sa Miss International. Yung naglalakad na siya sa entablado. Imagine mo ilan ang Latinas doon, ilan ang Black Beauty doon, ilan ang mga European doon, ilan ang Asian doon na kinabog niya. Di ba? Yes, talagang, correct. nakalusot lang talaga sa Venezuela sa kanya. Pero kung Latina layers ang pag-uusapan, it's talagang nandun siya. Oo. So ngayon dito sa Miss Universe Philippines, syempre, i-credit natin yung galing ni Atisa Manalo sa international stage. Kahit naman yung sa binibining Pilipinas di ba? Kasabay na si Catriona Gray. Kaya lang kasi, given naman na si Catriona Gray, isa sa mga malakas talaga, pero follow by Atisa Manalo. Yes, Sa katila ng maraming magagaling during nung time na yon. Andiyan dyan si Michelle Gumabaw, nandiyan dyan sino ba to? Si Jessa Wellar, ganyan. Yung mga supranational nila, mga Samantha Bernardo, di ba? Vicky Rochton. Pero kinabog niya to di ba? Kinabog niya to. So, talagang consider talaga, sa competition na to, talaga si Atisa Manalo talaga yung nakikita mo talaga ng one of the beat. And then, I think kasabayan niya kasi dito si Cebu, si Christine McCarry,
And then I think Cebu is one of the, alam mo yun, ex-senadora pagdating sa Sa pasarela. So, competition. but, syempre, sabi ko nga, Atisa Manalo is iba yung ipinapakitang galing. And then pagdating naman dito sa styling, lahat naman may kanya-kanyang styling. Pero kasi, Pero, iba talaga ang styling ng isang Atisa Manalo. Aminin naman ninyo o hindi. Hindi naman sa ina-hype, hindi naman sa ano. Kasi hindi naman kailangan i-hype ang isang Atisa Manalo. She give yes. at all. So, pag hindi mo Yes. ganito, ibibigay niya ganito. Kapag sinabi mo, ay, wala kang masabi na sana ayusin niya yung styling niya. Kasi, hihilingin mo pa lang, ibinigay niya na. Sa madaling salita, bago siya tumutong dito sa entablado ng Miss Universe Philippines, kumbaga parang planado siya sa lahat ng gagawin niya. Planado siya sa lahat ng ipapakita niya. Sabi ko nga, hindi naman siguro bobo si Atisa Manalo para hindi niya gawin to dahil she's a judge. Ilang beses ba siya nag-judge para sa mga lumalaban. So, of course, may idea sa utak niya ano ang kailangan kong gawin. May napulot siya dun eh. Nag-compete siya sa international pageant. Natural, may experience siya. Alam niya yung gagawin niya. And yung comparing another candidate sa kanya, parang malaking kalokohan na lang to. Yung gano'n. Yes. So, ang tanong na lang dito, paano ni Atisa Manalo ipapanalo ang corona? O ikaw tatanungin ko. Si Atisa Manalo kasi sabi ko nga lahat ng boxes ay na-check lang niya. Depende na lang niya kung i-consistent niya hanggang sa dulo kasi may mga girls din na pumapasok at nakikipagbardagulan sa kanya dito at hindi lang basta kalma-kalma lang. So far siya pa rin talaga eh. Siya pa rin talaga yung nasa unahan ng kompetisyon at mahirap siya doon ligwakin kasi every time na lumalabas siya ng mga photos at saka sa mga challenges ay nandyan talaga siya sa competition at nagbibigay talaga ng bonggang-bongga, lalong-lalo ng iba-ibang itsura, iba-ibang ayos ng buhok, iba-ibang makeup, nakikita natin yung sa kanya yung varieties of everything. Na hindi man siya yung may pinakabonggang damit, pero alam natin na pag isinuot niya yung mga hindi masyadong kabonggahang damit ay gumaganda. Ayun. Saka kung yung kanina tinatanong mo, sino ang kakabog sa kanya pagdating sa styling? Sino nga ang kalaban niya? Ang kalaban niya pagdating dito sa styling, Victoria Velasquez Vincent. Yeah, possible. Kasi iba-iba din yung offer. Si Victoria Velasquez Vincent, isa siya sa mga strongest candidates ngayon na nakikita ko because she doing well. Yung kung ikukumpara mo yung laban niya noon at yung laban niya ngayon, level up siya. Doon na ibinibigay niya din yung power niya, yung lakas niya. And then, may height. Ang bakla. Yes. Maganda ang katawan. So, talagang complete package. At yung parang masasabi kong matinding kalaban talaga ni Atisa Manalo dito sa competition. Kasi, give at all eh. Kumbaga parang pag tinignan mo siya, total package. Follow by Christy Magcari. Yes, when it comes talaga sa styling, sila yung front runners when it comes to styling. So wala na tayong usapan dyan. So, ako, Universal Beauty, I think Christy Magcari. Yung beauty kasi ni Christy, she's a charming. Yeah. Charming siya. Yung alam mo yun, yung hindi mo naman masasabi na, wow, ang ganda-ganda niya. Walang ganun eh. Pero kapag tinitigan mo siya, nagagandahan ka sa kanya kasi yung eyes, yung mata, saka yung smile. Tama. Nagko-connect siya. The way kapag tumingin siya, the way na kung paano siya magdi-deliver ng beauty niya, wala siyang ginagawang transformation but meron siyang beauty na ino-offer. At yung na-discover ko sa kanya, hindi beauty yun, it's a charming. Yeah. So yung charming na pag dinala mo siya sa international stage, yung appearance ng ganito, lalo na kapag inayusan mo, kayang sumabay. Plus nandoon na may height, si bakla, plus nandoon na, alam mo yun, yung body niya, ang sexy. Ganda ng body, di ba? So, yun yung meron dito kay Christy Magcari. I think isa to sa mga, nakakaloka.
And then, isa pa sa mga nakikita ko, si, tawag dito, Chelsea Manalo. Manalo Si ng Bulacan. Yes. In fairness, Yes, ang ganda. iba din yung ino-offer nitong beauty. Kasi parang, she's a black beauty, pero kapag tinignan mo, yung charming nandoon. Yung Filipina vibes nandoon sa kanya. So, yun yung nakikita ko na talagang pwedeng kumabog sa yung international beauty na tinatawag. But kasi, ang Atisa Manalo kasi she's a Diyos eh. Exactly. Kaya may hirapan din sila. Oo. Si Victoria Velasquez Vincent, ang ino-offer na beauty kasi ni Victoria Velasquez Vincent, parang classic. Sophisticated eh. Saka classic beauty. Oo, classic beauty. Pero hindi ko kasi alam, bihira kasi yung mga classic beauty, kumabog talaga. Diba? Isa sa mga kumabog na classic beauty ay itong si Gabriela Isler ng Venezuela noong 2013, classic beauty yung ino-offer niya. Pero minsanan lang. Minsanan lang silang magpapanalo ng classic beauty. Talagang when it comes sa beauty ay eki talaga ang Miss Universe. Iba-iba ang hinahanap nila. Ngayon Mama Sam, knowing that hindi naman to masyadong kahinaan to at si Manalo, talagang nakakapagsagot naman siya. When it comes sa communication skills, sino ang pwedeng lumigwak sa kanya? Madami. Siyempre yung mga magagaling sa com skills. Isa na dyan, siyempre palagay natin kung makakatapat niya si Kainta. Si Kainta, yes. Isa dito sa mga talagang kakabog din. And then, kung makakatapat niya sa last tour standing si Victoria Velasquez Vincent, medyo mag-ingat din siya kasi medyo nakakatakot din. Si Christy McCary, medyo nakakatakot din. Diba? Kami hindi naman natin si Alexi Brooks, isa din to. Isa to sa mga power niya. Oo. So, medyo nakakatakot din. Ako naman, hindi naman ako magiging bias sa inyo. So, sabi ko nga, pagdating sa com skills, maraming magagaling na kandidata na talagang magaling mag-deliver. Either si Northern California, magaling talaga. Yes. So, hindi ako mag-sugarcoat sa inyo. But, ayun talaga yung totoo. But, doon alanganin si Atisa Manalo. Pero, ang isang Atisa Manalo kasi, nakakasagot. Yes. Kaya, hindi siya... sila. Oo. Yes. Kasi, Hazel, ganito yun eh. Ang Atisa Manalo kasi, she's a complete package already. Hindi mo naman masasabi, ay, si Atisa Manalo hindi marunong sumagot sa com skills. Nakakasagot siya. Kaya nga siya nag-first runner-up sa Miss International League kasi marunong siya mag-deliver na sinasabi niya. At in fairness naman kay Atisa Manalo, maaaring shaking yung boses niya. Pero, yung mga sagutan naman niya, may sense of humors naman. So, tama ka dyan, Mama Sam. Hindi ko nakikitang problema kay Atisa Manalo ang com skills. Kung si Cassidy Ganados nga ewan ko, pero nakasagot. Oo. Maxine Bitina, pero nakarating naman sa Celeste Cortesi, diba? Celeste Cortesi. So, ang ibig ko sabihin dito, hindi basihan ang isang com skills na isang kandidata para masabi mo, nako, winner yan. Ang pinag-uusapan dito, it's a beauty contest. Ano ba yung beauty na ino-offer niya? And then, yung ino-offer niya ba, it's a total package ba? Sa kanya ba yung lahat? Kaya ba niyang kumabog? Kaya ba niyang sumabay? Kaya ba niyang makipagbardagulan? At gano'n ba siya kalakas? Ganon. So, yun yung akin. But, yung mga kalaban niya dito, malaki din naman yung tsansa. Hindi ko naman inaalis sa inyo yon. Malaki yung tsansa ng mga kalaban niya, but tignan natin kung saan makakarating ang isang Atisa Manalo kasi kahit din naman ako, hindi ko naman nasisiguro sa inyo na si Atisa Manalo na talaga ang mananalo dito. But according to my observation, I think Atisa Manalo is one of the beat.
So, want to be talaga siya. Eto, okay. Alam naman nating importante yung pasarela, styling, ganda, cooking skills, pero may importante din to yung business side. Alam naman natin when it comes sa business, yung mga Pilipino mahihilig sa mga mistisa, sa mga diyosahan ng mukha, ayaw nilang mag-support kung hindi masyadong kagandahan. Sa palagay mo, dito sa mga kalaban ni Atisa Manalo, sino ang kakabog sa kanya when it comes talaga sa business? Kung paano mag-endorse ng business dito sa Miss Universe Philippines. Si Sammy Brusas. Charot. Kaya yung mga kandidata natin dumadaan sa mga ganitong mga promotion. Challenge. Kasi they wanted to see kung sino yung the best. Diba? Para sa product. Pero kasi we are talking about na kung sino nga ba, kaya nga ba ni Atisa Manalo na mag-promote o pwede nga ba mag-promote ang isang Atisa Manalo? Yes. About business side, wala naman tayo pag-uusapan eh. Kasi kung sasabihin mo, maging model ng shampoo, pwede naman. Maging model ng makeup, pwede naman. Pwede naman. Pwede din maging model ng glow para sa skincare. Pwede din maging model ng Miss Universe skincare. Kasi she's a perfect for bilang endorsement, di ba? Yeah. Kasi maganda yung mukha na ino-offer niya. And I think kaya niyang mapabilib ang mga tao kung ano man yung ini-endorse niyang product. Naging model na siya ng Myra E, di ba? Diba? Nakapaniwala kasi parang kung iisipin mo, nga naman, mag-glow naman yung skin ko kapag nag-Myra E ako. Ganon. So, magiging kamukha ko sa Atisa Manalo. So, ang Miss Universe, dapat din natin i-include na ang Miss Universe ay may mga skincare products sila. Yes. Lalong-lalo na sa kababayan natin, si Olivia Kido. So, yun. So, may skincare products sila. And then, one na kailangan dapat pasok doon yung kandidata ng Miss Universe Philippines. So, hindi ko alam. But sa nakikita ko naman kay Atisa Manalo, kaya naman yung mag-promote ng product. Kaya naman yung wala ko nakikita problema kung siya yung magiging Miss Universe Philippines natin. Ayan. Siyempre, nauuso na ngayon, Mama Sam, yung mga pa-advocacy, yung mga pa-backstory. Siyempre, kasi dati wala namang pakialam, ganda-ganda lang, pasarela, okay na. Pero ngayon nauuso na talaga, simula ni Catriona, may mga pa-backstory, may mga intro video, may mga her story, may mga tourism video. Dahil ang maganda din yung backstory ni Atisa Manalo na galing bata, hindi nakasama yung mga mama niya at papa niya, lumaki siya sa lola niya, nag-pageant siya para makapag-aral hanggang sa nagkaroon ng business, hanggang sa sumikat ng bonggang-bongga, hanggang nagkaroon siya ng mga empleyado din. So far, maganda ang ino-offer niyang backstory. Kung baga, hindi na yun questionable. Palagay mo, sino ang pwedeng makaligwak sa kanya when it comes sa backstory dito sa mga contestants sa Miss Universe Philippines? I love the backstory of Florida. Inspiring. Kasi very inspirational sa lahat. Pero kasi kahit yung kwento nila, kung hindi naman sila yung mapapadala sa Miss Universe, baliwala din. So sa bagay. Pero ina-accept natin 'yon at hindi natin binibigyan ng mas maganda talaga ang backstory ni Florida. Maganda yung backstory. So I think isa din yun sa mga makakaligwak. And then isa din sa mga pwedeng lumigwak sa backstory ni yung kay Kainta. Maganda yung advocacy ni Kainta. Maganda. And then kila Toledo, kila Quezon City. So yun. And kay Palawan. Yes, lalo na si Palawan. Ang ganda ng kwento. Nakikita ko na talagang matitindi talaga. And then I think in terms of backstory, maraming magagaling. But this is a competition. So, mananalo kung sino yung mananalo. Ganon. And sa ngayon, hindi ko alam kung ang basihan ba nila kung sino yung magandang istorya, kung sino ba magandang backstory. Basta ang alam ko lang sa ngayon, ang nakikita ko lang, dapat talaga handa si girl sa lahat ng aspeto. Kasi at the end of the story, siya yung papadala sa Miss Universe, dapat very strong at malaki talaga yung
yung paghahanda na gagawin niya sa sarili niya at kaya niya makipagsabayan. Diyan sa competition. Kumbaga, sa dami ng mga aspeto talaga na binanggit ko, talagang si Atisa, hindi naman siya yung top notch, pero nandun siya sa contention. Kung sabi ko nga, lahat po ng boxes na i-check talaga niyang Maria Atisa Manalo at hindi imposible na siya ang mananalo sa Miss Universe Philippines at hindi rin at kung mananalo siya na Miss Universe Philippines ay hindi ibig sabihin ay naluto na kayo. Ibig sabihin lang yun, ginalingan talaga ng Atisa Manalo. Palagay mo, Mama Sam, sino yung isa lang sino yung isang pwedeng lumigwak sa kanya dito na kandidata na pwede talaga siyang pataubin at mawala talaga sa radar si Miss Atisa Manalo? To be honest kasi, lahat naman ng kandidata talaga, pwede naman lumigwa kay Atisa Manalo. Mula A to Z. Malinaw yun. A to Z. Ang tanong doon, paano nyo liligwakin ng isang Atisa Manalo? Totoo. Yun yung aminin ninyo hindi sa mga sarili ninyo. Kaya nga kayo naiinis kasi alam nyong malakas ang isang Atisa Manalo. So yun. Correct. Ako din, parang yun din. Ikaw ba tatanungin kita, Gaysel? Direktahan sagot. Sino sa tingin mo magiging Miss Universe 2024? Sa mga nakita mo as in now? Oh. Wala na ako ibang maisip kasi. Hindi nga, sagutin mo. Wala pang pwedeng umungo sa kanya kasi so far talaga siya talaga yung nakaka-perfect doon sa mga mga basihan ko, sa mga criteria ko, sa mga lahat ng kategory na meron sa bilang beauty queen, siya talaga yung nakaka-check noon. That's why talagang mahirap talaga siyang pataubin at hindi kailangang yung iba nga wala nang ginagawa kundi laitin na lang siya, ang daming umahanap na butas para lang maipasok nila yung mga kandidata nilang pwedeng lumigwa kay Atisa, pero lahat naman sila dito sa competition ay may chance na makaligwa kay Atisa, pero so far yun, Atisa Manalo talaga is the one to beat. Ako, hindi ako magpapaligoy-ligoy sa sasabihin ko. Ang nakikita ko lang dyan, hindi magbabago yung isip ko. Kasi sa simula pa lang, alam ko si Atisa Manalo ang mananalo. Kasi, una, yung profile na lang niya. Diba? Ang napakalaki ng profile ni Atisa Manalo. And then, kung dadalhin mo siya sa Miss Universe, as in talagang, pag-uusapan siya. Ay ngayon pa nga lang pinag-uusapan niya. Kasi she's the first runner-up sa Miss International. Hello. Oh. Diba? Yes. So, kahit sabihin mo ba, bakit naman si Christy mag-carry kasi first runner-up naman sila sa Intercontinental. But iba pa rin yung international. Galing itong international. Ano bang inaano nyo dyan? Oh. So, yun. So, the more na may profile kang ganyan, the more mas better na ipadala ka sa Miss Universe kasi ang aabangan nila dyan, malilikwa kaya yan sa Miss Universe. So, yun. So, malaki profile ang isang Atisa Manalo. Kaya, kahit sabihin pa natin, gusto ko si Batman Manalo dyan, gusto ko si Robin Manalo dyan, hanggat nandiyan ang isang Atisa Manalo, siya pa rin yung talagang makikita mo na pwedeng manalo dito. So, yun. Ngayon, ito yun. Kung gusto ng Black Beauty ng Pilipinas, ayaw ko kay Atisa Manalo, I think is Alexis Rose. Oh. Yeah. Ngayon, sino ba yung nakikita mo talagang pwedeng lumigwa kay Atisa Manalo dito? Pag dito destiny ni Atisa Manalo at natalo dito si Atisa Manalo, it's Victoria Velasquez Vincent. Yan. Umiikot sa tatlo na yan, no? Diba? Parang umiikot lang talaga sa tatlo. Player talaga dito. So kung halimbawa, gusto natin ng bago, gusto natin ng parang, gusto ko kakaiba yung i-offer ko sa Miss Universe kasi wala pang ganito ang Pilipinas. It's Alexis Rose. Yeah. So yun, winner yan kapag ganun yung mindset ng organization. Ngayon, ang Atisa Manalo, isa sa mga pinaka-the best sa profile ng mga kandidata. So ngayon, kahit sabihin mo pa, bakit naman siya may doctor, bakit siya engineer, bakit siya pinag-uusapan dito yung narating kasi ni Atisa Manalo. Yes, I agree. Hindi mo
mababali yun. Kaya nga paulit-ulit, taon-taon na lang na sana sumali si Atisa, sana sumali si Atisa. Ngayon nandito, piling mo, sasayangin lang ng ganun-ganun yan dahil nandiyan si Batman, nandiyan si Robin. Hello? Yes, I agree with you, Mama Sam. Alam naman natin, as a pageant vlogger kasi, dapat, totoo na, hindi kailangang maging bias, pero nakikita naman talaga ng hindi bias lahat. at tawag doon. Ayun yung, kasi nagko-commentary ka So, yun yung nakikita talaga. Eto, kapag ganito yung ginawa ko, binola ko kayo, syempre, kiss ass ang tawag doon. Ayoko naman lokohin kayo ng lokohin. Mahirap na yung ganon. Lolokohin ko kayo. Di doon tayo sa totoo. Ang totoo dito, kapag yan si Atisa natalo, I think ginalingan ni Victoria Velasquez Vincent. So, yun yung destiny dito ni Atisa manalo. And then, kapag gusto naman ng another offer ng bansa natin, I think it's Alexi Brooks. Alexi Brooks. Sama pa natin si Christy McCary. Isa din niya sa mga pinag-aanuhan. Si hanggang ngayon nga, si Kainta, hindi ko pa talaga naiisip na, ay baka si Kainta ipadala dito. So, hindi ko pa naiisip. Pero, mas naiisip ko na malakas yung So, don't get me wrong, guys. Don't get me wrong. Ang akin lang, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung nandoon na idea ko na, kasi syempre parang chess lang to So, ganun lang yun, nag-aano-ano din ako, dadama-dama din ako na pwede ma-check out dito sa ganito, pwede ma-check out dito sa ganito. Lahat positivity, pwede mangyari. Pero isa ako sa sigurado ako, top 5 yan, Atisa manalo, lusot yan sa banga. Yes, Mama Sam. At grabe, so far talaga, siya na talaga yung nasa unahan pa ngayon at wala pang nakakalusot na pwede talagang lumigwak sa kanya sa competition. Totoo. Salamat, Mama Sam, at pinag-usapan natin sila. Binobola na kayo ni Geisel. Charot lang. Hindi. By the way, thank you, Mama Sam. Nakikita naman kasi. Guys, don't get me wrong, guys. It's about So ngayon, tingnan natin. Pero syempre, doon pa rin tayo sa day by day malalaman natin. But as for now talaga, it's Atisa manalo pa rin. Consistent from the day 1 until now. Yes. At yun din yung nakikita ko, kagaya ng nakikita mo. Kasi malalakas, ang daming malakas, pero Atisa is giving. At maraming silang gustong umungos, pero tingnan natin kung magtatagumpay sila sa huli. Maraming salamat, Mama Sam. At syempre na pag-usapan natin yung Maria Atisa Manalo. Ikaw talaga ang perfect na vlogger para pag-usapan natin to kasi ikaw ang makaka-explain kung bakit si Atisa yung mananalo sa Miss Universe Philippines 2024. Ganon. I think dahil yun yun nakikita natin. But syempre, mukhang bias lang, mukhang pero yun talaga So, abangan natin. Abangan na lang natin. Syempre, hindi naman natin dinidiscredit yung mga performance ng ibang girls. At kung lalaban naman talaga sila, kagaya ng ginawa ni Victoria Velasquez Vincent na pagligwak sa mga frontrunner, kaya lumaban naman sila kagaya ng Beatrice Luigi Gomez na niligwak na yung mga frontrunner at mga kilala, tingnan na lang natin kung gano'n niya ba ang mangyayari. Natalo na Celeste because it's not her destiny pa. Yes, exactly. At yun din yung paniniwala. Pero naging Miss Universe Philippines pa din si Michelle D. Michelle D. Diba? Because her destiny comes. Ganon. So maraming salamat, Mama Sam, sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataon na pag-usapan ang Maria Atisa Manalo. Thank you so much and plug your Samsung TV and iba pang mga platforms. So yun guys, syempre kung nabuisit kayo sa sinabi ko today, pwede po kayong pumunta doon sa akin mga channel. So, walang personalan guys. Chika lang to. So, hindi naman kami ang judges. So, kung mali kami ay pwede kayo mag-apila pagkatapos ng beauty pageant. And then, syempre, ang gagawin ko na doon ay support na natin yung kandidata mo. Ganon. Yes.
Maraming salamat sa inyong lahat. So, syempre, follow my channel. Ano na lang, Sam Bruce's Crown, Sam TV. And then, of course, syempre, dito sa aking Mama Sam Vlog. Thank you so much, guys. Have a nice day sa inyong lahat. And God bless you and more power. Thank you, Mama Sam. And this has been Hazel Ortega and Mama Sam Bruces. Salamat sa inyong suporta. Paalam! Paalam!